Okay na dong. Wala ikot wa. Lumig mais. Ikot. Mura magkag mamana dong. Ka-idea po. Hala ka mo tadi. Ako na kuno na. Ako na kuno na balik kuno na ay. Imo no wa. Himosing ka dong. Ang inakikuha aram ako ang kahoy 2x2. Imo kuya ni. Usa bunawan, ino to bunawan na ni. 2x2 ko. Wa itok insay. Singit-singit na ito. Mulubong man. Munguwog. Ba na ija ka mahimos. Maitok na. Sa paan ni dyan. Kamu katawa naman kita. Ikaw na rin. Katawa ko lubong-lubong katawa. Yapok. Mirisi. Apat kay gahapon. Dapat gahapon kay Mirisi gayon. Kay gahapon init-init. Wa naruha. Kay nakubog man. Gapon pati kitamnan. Oo. Dali ra man ni magtanom. Oo. Kato na yan, pikas ng tiguwa nga. Tulog ka na ruhan, nakaredyot na. Ang dalawa ng galubong-lubong. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating channel. So i-translate ko lang po sa Tagalog. Mag-narrate na lang ako tungkol sa nangyari dito mga kabisdak. Ngayon na po sila nakapagtanim ng perela. Ito po ang perela plant mga kabisdak. Yung sinidling namin sa mga previous vlogs natin. So ngayon lang sila nakapagtanim. Instead na kahapon, kasi mas mainit po ang panahon kahapon, mas mabilisan ang magtanim ng perela plant gamit yung ating seedler, yung parang basuka. Pero itong si Daddy Insoy, dumating po ang kanyang friends, nagstay dito sa amin ng 3 days and 2 nights. Hindi po dito sa aming bahay, doon po sa camping area. So si Daddy Insoy doon, 2 nights po siyang nalasing. So wala po siyang nagagawa. Kapag lasing na lasing siya sa gabi, hangover siya sa umaga, wala pong nagagawa. So naparalyze po ang mga trabaho, mga gawain namin dito sa farm. Hindi rin kasi pwedeng si Dudong at Saldi ang mag-operate sa tractor. Dapat tractor man ang gamitin dito mga kabisdak sa pag-araro. Pero umulan nga, kaya yung maliit lang na parang hand tractor lang ang ginamit ni Daddy Insoy. Kapag ganito maputik na ay hindi po pwedeng gamitin ang tractor dahil babaon sa lupa yung gulong. So need hand tractor na lang mga kabisdak. At itong si Daddy Insoy, inaway ko siya mga kabisdak dahil 2 nights na lasing. Inaway ko talaga dahil walang magagawa sa umaga. Hindi kasi siya marunong tumanggi sa kanyang mga friendship. Nagpaalam sa kanya yung kanyang kaibigan. Actually family po sila. Nagpaalam na pwede bang bumisita dito sa aming probinsya, dito sa aming baryo, para makipagkita kay Daddy Insoy dahil matagal na silang hindi nagkita. Siguro after 10 years na sila nagkita. Sa Pilipinas po sila nagkakilala. Korean din siya. Tapos yun nga, dahil matagal man yan si Daddy Insoy sa Pilipinas, 7 years. So may mga Koreans siyang nakakilala, nagiging close friends. Tapos ito na, bumibisita dito sa amin. Hindi makatanggi mga kabisdak. So ayun, kami tuloy ang nahasol dito. Naawa ako kay Dudong at Saldi dahil ito nga, nahihirapan po sila sa kailangan nilang magyuko-yuko, kailangan ganituhin. Madali lang po ito kapag gamit yung ating seedler. Sa next vlog siguro makikita nyo kasi nag-video din ako doong bumisita din ako sa camping area kasi nag-camping man yung family, yung mga anak niya. Ito lang si Daddy Insoy, wala namang problema sa akin kung may bibisita siya mga kaibigan. Yung mag-control sana siya sa pag-inom ba para makapagtrabaho pa siya sa morning. Ay iwan ko na lang talaga kung wala pang ma-lesson learn ito si Daddy Insoy dahil siya yung pinaka nahirapan dito. Mahirap po mag-araro kapag masyadong malagkit yung lupa guys. Ito palang mga perela, isa po ito sa mga high income crops namin kaya siniseryoso po namin itong pagtatanim ng perela. Ang perela seeds, ginagawa po namin yung perela oil at perela powder. Binebenta po namin ito. Oh. Buntuk.
Okay, Tams, sobrang hirap po araruhin ang lupa kapag masyadong maputik. So, dapat ang background natin dito is meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Or ganito mga kabisdak. O, a, o, a, e. Na 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 meow 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 meow. Dali insoy. Tagay pa more. Nakakaawa po siyang pagmasdan actually, pero mirese sa Bisaya pa kay tinujuan sa isang buot. Matagal na ako nagsasabi sa kanya na iwas-iwasan ng yung mga friends or yung pag-iinom, pagtatagay. Hindi man nakikinig. Magaantos. Back in our kitchen mga kabisdak, ayan po ang snacks namin, spaghetti or pasta. Basta yan na yan. Fontana Bologna bacon Bolognese. Tama bang pronunciation mga kabisdak? Yan po ang ating sauce, ating spaghetti, pasta. Ano ba ang kaibahan ng spaghetti at pasta? Pasta siguro sa mga Italiano, spaghetti sa mga sa English. Dalawang ilan ba to? 430 grams. At ito lang po ang ating. Gusto ko kasi na maraming sauce. Gusto ko yung naliligo talaga sa sauce ba. Ito 500 grams. Good for 5 to 6 people na yan guys. So, painit na tayo natin tubig. 정우야! 정우! 정우 일로 와봐. 정우! 나는 저기 뭐야. At may natira pa po tayong cheese na pasalubong ng aking friends from Switzerland. Shout out Casey and Alex Asperger. Thank you sa cheese. Ito masarap po itong ihalo sa pasta, sa spaghetti, mga pistak, or sa pizza kahit itoppings mo sa pizza. Lasang-lasa mo po ang cheesiness kapag ito ang ilalagay mo mga kamistak. At may honey story po tayo. I-share ko lang sa inyong lahat na I thought regular honey lang ito mga kabisdak. Nakita ko po sa kitchen counter kasama ng ating mga seasoning powder, MSG, asin. I thought okay siyang gamitin kasi nakatiwangwang lang man sa kitchen counter. Wala mang warning, walang nagsabi sa akin na bawal pala itong gamitin. Ito po isang traditionally extracted honey. May kamahalan daw at may medicinal properties daw ito, sabi ni Bianan. Hindi ko po alam. One time pumasok si Bianan sa kusina, nakita niya na paubos na ang kanyang honey. So, nagalit siya sa akin dahil ako lang man ang tao dito sa kusina. So, automatic, ako daw ang gumamit. Ginamit ko siya twice mga kabisdak. Dahil wala man ang sabi sa akin. Kasalanan ko din naman kasi hindi ako nagtanong. So, medyo nasaktan lang ako sa part na kapag nagka-complain siya, yung pinapagalitan niya ako. Iba yung it hits differently. Parang iba yung effect sa akin kapag yung biyanan ko ang nagagalit mga kabisdak. Unlike sa kung nanay mo ang magagalit or yung asawa mo ang magagalit sa'yo, parang hindi siya gaano ka sakit sa pakiramdam. Kapag si biyanan, parang ewan ko talaga, nasisira po ang araw ko. Siguro mga 2 to 3 days, hindi po ako naimik sa sinabi niya na bakit mo ginamit. Mahal daw kasi iyan. Pwede din naman ko siyang bilhan. Actually, naghanap na ako sa online mga kabistak ng katulad ng ganoon na honey. Kasi nasaktan po ako sa sinabi niyang dapat hindi ko daw gamitin. Kasi medicine daw niya yun. So anyways, nag-move on na lang ako dahil ako lang din kapag nagpa-stress ako lang din ang maaapektuhan yung ko. So, nag-move on, kinalimutan ko na lang mga kabistak. Life is too short. So, may mga nagsasabi na ang swerte-swerte ko raw dahil ang bait ng pamilya ko. Yes, grateful po ako. Mabait po ang pamilya ni Daddy Insoy. Pero hindi nyo po alam, mas maswerte po sila dahil nakapag-daughter-in-law po sila ng like me, char.
Mga kabisdak, hindi po biro ang mga struggles ko dito nung unang dating ko pa lang until now. Nag-adjust pa man ako until now mga kabisdak dahil ibang-iba po talaga ang culture nating mga Pinoy sa culture ng mga Koreans. Maswerte ka kung ikaw ay isang Filipina na kapag-asawa ng Korean na yung mother-in-law mo is cool lang, go with the flow. Very madalang lang po talaga yung mahanap mga kabisdak, kaya surting-surte ka po. Kaya nasabi ko talaga sa sarili ko na kapag mag-asawa na itong si Little Insoy someday, yung daughter-in-law ko in the future, ay hindi ko talaga ipaparana sa kanya yung mga naranasan ko guys. Mabait naman si mother-in-law, pero yung kanyang expectation ba na gusto niya, nag-expect siya na yung the way she treated her parents-in-law dati, ganun din ang pag-treat ko sa kanya. Which is mahirap talaga mga kabisdak. Alam nyo na kung bakit. Nag-breakfast na po si Little Insoy at kung mapapansin nyo, tinitrain ko po siyang gumamit ng fork and spoon. Kasi normal talaga sa mga batang autistic na tinatouch ang kanilang pagkain before nila isubo sa kanilang bibig. Kasi that way mga kabisda, gusto nilang i-explore yung kanilang sensory ba, gusto nilang mahawakan yung mga they feel safe kasi bago nila ipasok sa kanilang bibig, gusto nilang mahawakan muna ang kanilang pagkain. So, hinay-hinay ko po siyang tinitrain ng ganon na lang, kutsara at tinidor. 누가 마중 가야 돼? 옷 타고? 그래 알았어. 5mm까지만 가지고 오래. 네. Simple lang po ang ating recipe para sa sauce kasi wala po tayong meatballs, wala tayong meat, sausages, ganun. So, ito na lang. Masarap din naman ang kanyang sauce, mga kabisdak. At time for shoutout. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta sa ating munting channel. Sa mga patuloy na nanonood, sa ating mga silent viewers, sa mga bago nating subscribers, welcome po sa ating channel.
Happy viewing kay Ma'am Nals and from Cebu. Hello kay Mami Nilia Dinglasan. Thank you so much for always watching. Belated happy birthday kay Ma'am Froila Lim last June 28. And happy birthday bukas July 2 kay Ma'am Labla Breeze Miranda from Zambales. Happy viewing kay Ma'am Erlene Esdrilon from Iloilo City. Shout out Gasper family kay Amara and Gab. Hello kay Abigail Aldrin Aljur Benega from San Jose del Monte, Bulacan. Thank you so much for always watching. 우리 세계의 특검이 특성으로 들어가기 때문에 아예 아니요, 파스타요, 마, 파스타. 네. 먹어봐요. 엄마 먼저. 내란 특검의 수사 대상은 문 전 대통령이 선포한 12.3 비상계엄을 둘러싼 내란과 외환 혐의입니다. 뜨거워요. 비상계엄 당시 국회와 선관위 등에 출동한 계엄군의 활동에 대한 수사가 이루어질 예정인데요. 특성상 군사 기밀 어때요? 이상해요? 이런 음식 엄마 안 좋아, 그쵸? 네, 그리고 이거 싫어요, 엄마가. 중우야, 파스타 먹자. Alam ko na hindi talaga magugustuhan niya ni Bianan dahil mga several times ko na po siyang binigyan kapag nagluluto ako like birthdays, nagaluto ako or kapag nag-crave ako ng Filipino foods, nagaluto ako ng pasta. Binibigyan ko po siya every time pero same reaction lang din every time, ayaw niya. Tapos sinasabi lang niya sa akin, busog ako kaya hindi daw niya mauubos yung binigay ko. Pero kahit alam ko na hindi niya gusto, every time nagaluto ako, binibigyan ko pa rin parang to show respect ba na may ginagawa ka, may niluluto ka, so dapat ipatikim mo din sa kanya. So, parang nakulangan ako sa creaminess, nilagyan ko ng mayonnaise, at ng ketchup para Pinoy style ba. Yung pasta kasi natin, mga spaghetti natin sa Pilipinas is medyo sweet. Ayaw ni Daddy Insoy kapag yung pasta niya is manamis-tamis. Kami lang po ang nandito sa bahay nag-lunch. Wala po si Daddy Insoy dahil last day na po ng kanyang mga bisita. So, kailangan niyang, sabay-sabay po silang nag-lunch and then nag-bid goodbye to each other. Syempre, bibigyan
ko din si Dudong at Saldi. Mamaya is papatikim ko po sa kanila ang ating ginawang pasta. Tingnan natin kung magustuhan ba nila. First time po nila itong matikman. Tutuan. Kutsara. Tinidor. Dada. Tinidor. Hindi mo kutsara nino. Dili mo hubas. Kulinga ka. Bijak ni pala dugay mo agas. Adtural mamugas gawas dong. Hindi pa hapon. Bahay ka mo. Wala. Mapapag. Adtural mamugas gawas. Magdako palanggana. Kato stainless na na. Palanggana o sabon. Snap. Okay ra dong. Mama. Tarong ba? Muna kaya nagkampong. Oh, imo si kadong. Kulinga ni si.